Si Eddie Ramos ay lumaki sa hirap at sanay sa buhay na walang kasiguruduhan. Kung minsan ay construction worker siya, kung minsan naman ay driver for hire. At kapag walang makuhang raket, ay tumutulong siya sa talyer ng kanyang tiyuhin kapalit ng koonting pera. Hindi siya reklamador, hindi rin siya palaasa. Tahimik lang siyang nangangarap na balang araw, kahit paano, gagaan din ang buhay niya. Bata pa lang si Eddie nang mawala ang kanyang mga magulang. Ang natira sa kanya ay ilang malalabong alaala, isang lumang litrato at ang kanyang lolo. Ang tanging taong matyagang nag-alaga, nagpalaki at nagkwento sa kanya ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong isip. Tuwing gabi, bago sila matulog, madalas siyang tabihan ng matanda at ikwento ang tungkol sa Sierra Madre. Hindi iyon mga kwentong karaniwan tungkol sa hayop, magnanakaw o ligaw na multo. Ang mga kwento ng kanyang lolo ay tungkol sa mga bantay ng gubat, sa mga nilalang na hindi nakikita ng lahat, at sa mga duwendeng marunong tumanaw ng utang na loob. Minsan, habang nakahiga sila sa lumang papag at pinagmamasdan ang mahinang liwanag ng gasera, sinabi ng kanyang lolo, "Eddie, tandaan mo ito, may mga utang na loob na hindi kinakalimutan ng bundok." Noon, ngumiti lang si Eddie. Bata pa siya at para sa kanya, kwentong pampakulog lamang yun. Ngulit habang tumatanda siya at lalong dumarami ang kabiguan sa buhay, madalas niyang maalala ang tinig ng kanyang lolo. Payapa, matatag, at puno ng misteryo. Isang maulang gabi, pinakiusapan siya ng kanyang tiyuhing si Mang Rudy na maghatid ng ilang piyesa sa isang kakilalang malapit sa Sierra Madre. Ayaw sana niyang bumiyahe dahil masama ang panahon. Makulimlim ang langit, mabigat ang hangin, at waring anumang oras ay bubuhos ang mas malakas pang ulan. Ngulit kailangan niya ng pera. Kaya kahit may alinlangan, sumakay siya sa lumang van at tumuloy sa daan paakyat ng bundok. Habang binabagtas niya ang makitib at madulas na kalsada, palakas ng palakas ang ulan. Humahampas yun sa windshield na parabang may gustong pigilan siya. Mahina ang ilaw ng sasakyan, nakakapalang hamog, at sa bawat kurbada, lanong sumisikip ang pakiramdam niya. May kung ang ka ba siyang hindi maipaliwanag. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Pagdating sa isang liko, may biglang anino na tumawid sa harap ng sasakyan. Napadiin siya sa preno. Dumulas ang gulong. Kumabig siya. Ngunit, huli na ang lahat. Kalabog ang van sa gilid ng kalsada. Tumagilid at saka gumulong pababa sa bangin. Nagkabiyak-biyak ang salamin. Umikot ang paningin niya. May dumagundong na tunog ng bakal laban sa bato. At pagkatapos nun, kadiliman. Nang muling magkamalay si Eddie, hindi na ulan ang una niyang narinig kundi ang mahinang paglalagtik ng apoy. Masakit ang buong katawan niya. Mabigat ang ulo niya. At nang unti-unti niyang idilat ang mga mata, napansin niyang wala na siya sa loob ng wasak na sasakyan. Nasa loob siya ng isang maliit na kubo. Gawa iyon ng kahoy at kawayan. Mainit sa loob. Mabango ang paligid. Parang may pinakuloang ugat, dahon at mga halamang hindi niya kilala. Sa isang sulok ay may maliit na apoy. Sa isa namang sulok ay may mga nakasabit na supot ng tuyong halaman. Pinilit niyang bumangon. Pero napaungol siya sa sakit. "Dahan-dahan lang," sabi ng isang maliit ngunit matandang tinig. Napalingon si Eddie. Sa tabi ng isang mababang mesa, may nakatayong nilalang na hindi aabot sa tuhod ng tao. Kulubot ang mukha nito, ngunit buhay na buhay ang mga mata. Suot nito ang damit na tila hiniwa sa dahon at lupa, at may sinturon itong gawa sa manipis na balat ng kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Eddie. "Duwende ka!" Napabuntong hininga ang nilalang. "Buti naman at marunong ka pa ring maakita." Hindi agad nakapagsalita si Eddie. Naisip niyang baka nananaginip lamang siya. Ngunit ramdam niya ang kirot sa katawan, ang init ng apoy, at ang amoy ng mga halamang nakapaligid sa kanya. "Totoo ito." "Sino kayo?" paos niyang tanong. "Ako si Mang Paeng, at kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang patay sa bangin." Napasinghap si Eddie.
Bakit niyo ako iniligtas? Tahimik munang naglagay si Mang Paeng ng ilang dahon sa kinukulong palot bago sumagot. Dahil may utang akong loob sa pamilya mo. Kaibigan ko noon ang lolo mo. Iniligtas niya ako sa mga mangangahoy na gustong manghuli sa akin. Simula noon, nangako akong babantayan ko ang magiging apo niya sa oras ng pangangailangan. Hindi agad nakapagsalita si Eddie. Totoo pala ang mga kwento ng kanyang lolo. Totoong may duwende. Totoong may hiwaga sa Sierra Madre. Ilang araw na akong nandito. 7 gabi ka ng tulog at pabalik-balik ang hininga mo. Akala ko nga sa 3 gabi, hindi ka naaabot. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang lumakas si Eddie. Pinainom siya ni Mang Paeng ng mapapait na sabaw at pinakain ng lugaw. Tuwing umaga, pinapaarawan siya nito sa labas ng kubo. Tuwing gabi, nakakarinig siya ng mahihinang dasal mula sa duwende, parang wikang mas matanda pa sa bundok. Habang nagpapagaling siya, napansin niyang kakaiba ang buong paligid. May mga ibong lumalapit ng walang takot, may mga aninong tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin, maging ang hangin ay parang may sariling buhay. Nang dumating ang araw na kaya na niyang tumayo ng matagal, sinabi niya kay Mang Paeng, "Mukhang kailangan ko na pong umuwi." Tinignan siya ng duwende. "Pwede na, pero hindi ka na babalik sa dati." Napakunot noo si Eddie. "Anong ibig niyong sabihin?" Lumapit si Mang Paeng at tinitigan siya ng diretso. "May iniwan sa iyo ang bundok," sabi nito. "Biyaya iyon, pero pwede ring sumpa kung hindi mo kayang dalhin." Hindi na nagpaliwanag pa ang duwende. Kinabukasan, tinahak ni Eddie ang pababang daan palabas ng gubat. Mahina pa ang katawan niya pero sapat na ang lakas niya para makalakad. Habang bumababa siya sa makipot na trail, may nasalubong siyang magsasaka na may pasang sako ng gulay. "Magandang umaga," nakangiting bati ng lalaki. "Magandang umaga rin po," tugon ni Eddie. Maikli at normal na usapan lang sana iyon. Pero biglang nabasa ni Eddie ang isip ng magsasaka. Gusgusin ito. Baka magnanakaw ito. Biglang napahinto si Eddie. Napalingon siya sa lalaki. Tuloy-tuloy lang naman itong naglalakad parang walang anumang nangyari. Hindi gumalaw ang labi nito, mulit malinaw na malinaw niyang narinig ang iniisip nito. Nanginginig siyang muling humakbang. Ilang metro pa ang nilakad niya, may 2 babaeng nag-uusap sa daan. "Ang lakas ng ulan kagabi," sabi ng isa. At doon, muli niyang narinig ang sinasabi ng isip ng babaeng iyon. "Buti na lang, hindi natuloy ang utang ko kay Aling Nena ngayon." Mula naman sa kasama nitong babae, may isa pang pumasok sa isip ni Eddie. "Sana, hindi ako tanungin ni Mister kung nasaan ang pera." Napahawak si Eddie sa ulo niya. Hindi iyon normal, hindi iyon hula, hindi iyon tsamba. May nagbago sa kanya matapos ang aksidente. May iniwan sa kanya ang bundok. At mula sa araw na iyon, nagsimula na niyang marinig ang mga bagay na hindi naman talaga sinasabi ng mga tao. Naririnig na niya ang mga isip nila. At sa ulang pagkakataon, naramdaman ni Eddie na ang buhay na pinapangarap niyang maging tahimik balang araw ay biglang naging mas magulo, mas misteryoso at mas mapanganib. Pagsapit ni Eddie sa bayan, wala nang natira sa kanya na pwedeng tawaging katahimikan. Akala niya noong una ay nagkataon lamang ang mga narinig niya sa daan mula sa bundok. Ngunit sa unang oras pa lang ng pagbabalik niya sa ordinaryong mundo, napatunayan niyang hindi iyon guni-guni at lalong hindi epekto lang ng aksidente. Huminto siya sa isang maliit na tindahan para bumili ng tubig. Nag-abot siya ng barya at kinuha ang malamig na bote. "20 ang malamig," sabi ng tindera. Ngulit kasabay ng simpleng linyang iyon, nabasa ni Eddie ang isip ng tindera. Kulang na naman ang panukli ko mamaya. Napakurap si Eddie. May lalaking nakatayo sa gilid ng tindahan at pasulyap-sulyap sa kanya. Hindi ito nagsasalita, ngunit narinig ni Eddie ang sinasabi ng isip nito. Mukhang bagong salta, madali itong lokohin sa pasahe. Sa labas naman, may batang babaeng tahimik na kumakain ng tinapay. Wala itong kibo, ngulit biglang dumating sa isip ni Eddie ang isang mahinang boses. Sana hindi mag-away sina mama at papa mamaya.
Napapikit siya at napahawak sa sentido. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang marinig ang kasinungalingan ng mga tao o ang marinig ang maliliit nilang sugat na wala namang ibang nakakaalam. Pagdating niya sa bahay ng kanyang tiyuhing si Mang Rudy, mas lalo pang bumigat ang pakiramdam niya. Buhay ka pala talagang bata. Akala ko tuluyan ka nang napahamak. Oyos lang ako, mahinang sagot ni Eddie. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nabasa na Eddie ang isip ng tiyuhin niya. Paano ang van? Baka ako pang singilin. Napatingin siya rito. May pambayad ka ba kung sakaling may nasira sa kargamento? Tanong ulit ng tiyuhin niya. At bago pa makasagot si Eddie, muli niyang narinig ang sinasabi ng isip nito. Wala akong pakialam kung sugatan ka. Problema ka na naman. Parang may malamig na bakal na bumaon sa dibdib ni Eddie. Bata pa lamang siya nang namatay ang kanyang mga magulang. Ang tiyuhin niya na lang ang natira niyang kamag-anak. Hindi man sila malapit, umaasa pa rin siya na may kaunting malasakit pa rin ito sa kanya. Ngulit sa sanduling iyon, nalaman niyang sa isip ng tiyuhin niya, isa lang siyang dagdag problema. Hindi na siya nakipagtalo. Dumiretso siya sa maliit na kwartong inuupahan niya sa likod ng bahay at isinara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at mariing hinawakan ng ulo niya. Kinagabihan, halos hindi siya makatulog. Kahit nakahiga na siya, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga boses sa isip niya. Mula sa tiyuhin niya, kung may maniningil bukas, wala akong ibibigay. Mula sa kapitbahay, saan ako kukuha ng pambayad sa bigas? Mula sa lasing sa kanto, dapat hindi ko isinugal ang pera ni misis. Parang walang katahimikan. Pagsapit ng madaling araw, nagpasya si Eddie. Kung mananatili siya roon, mababaliw siya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang humanap ng bagong trabaho, bagong lugar, bagong simula. Sa isang lumang computer shop sa bayan, nagsimula siyang maghanap ng online job postings. Hindi siya college graduate, pero maayos siyang magsulat ng email, marunong mag-ayos ng files, at mabilis matuto. Habang nag-i-scroll siya sa screen, may isang anunsyong paulit-ulit na bumalik sa kanyang paningin. Personal assistant needed for Villarreal Land and Estates. Must be organized, discreet, and willing to work under pressure. Napatingin siya roong ng matagal. Kilala niya ang pangalang Villarreal. Isa iyon sa pinakamalalaking real estate company sa bansa. Madalas ding lumalabas sa balita ang CEO nitong si Helena Villarreal, isang batang bilyonarya na kilalang matalino, istrikta at walang sinasanto. Ayon sa mga report, hawak ng kumpanya nito ang malalaking subdivisions, condominium projects at estate developments sa iba't ibang lungsod. Napataro siya ng bahagya. Ako? Personal assistant ng ganong tao? Pero wala na rin naman siyang mawawala, kaya nagpasa siya ng aplikasyon. Makalipas ang ilang araw, may tumawag sa kanya para sa interview sa Maynila. Pagdating niya sa headquarters ng Villarreal Land and Estates, halos manliit siya sa laki at kinang ng gusali. Marmulang labi, salamin ng dingding, maging ang mga empleyado ay mukhang sanay sa bilis, talino at pressure. Habang naghihintay siya sa reception, nagsimula na namang bumukas ang mga isip sa paligid niya. Nabasa ni Eddie ang isip ng receptionist. Bagong aplikante, mukhang hindi tatagal. Narinig niya ang sinasabi ng isang lalaking dumaan sa likod niya. Baka isang araw lang yan kay Ma'am Helena. Mula naman sa isang empleyadang may hawak ng folder, ito ang narinig niya. Sayang, mukhang mabait pa naman. Nabuntong hininga siya. Malinaw na may reputasyon ang boss na a-applyin niya. Inakyat siya sa executive floor. Pagbukas ng pinto sa malaking opisina, doon niya unang nakita si Helena Villarreal. Nakatayo ito sa tabi ng mahabang mesa, suot na isang simpleng blazer at puting blouse. Maayos ang buhok, matalim ang tingin, at waring kayang patahimikin ang bukong silid kahit hindi magsalita. "You are 40 seconds late," malamig nitong sabi. "Ma'am, pinadaan po ako sa... I don't like excuses." Ngulit sa likod ng malamig na boses na iyon, nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. Bakit ako biglang nakakabahan? Hindi naman siya mukhang hambog. Napakurap siya. "May problema ba?" Matalim na tanong ni Helena.
Wala po ma'am, mabilis niyang sagot. Nagpatuloy ang interview. Why should I hire you? Tanong nito. Masipag po ako, marunong pong maginig at hindi po agad sumusuko. Tahimik na tumitig si Helena sa kanya. At saka muli niyang narinig ang sinasabi ng isip nito. Simple, hindi plastic. Hindi ko alam kung bakit gusto kong subukan siya. Napansin ni Helena ang bahagyang pagtitig niya. Do you have something to add? Umiling siya. Wala po. Ngunit bago pa siya tuluyang makaiwas ng tingin, nabasa niya ang isa pang iniisip ni Helena. Bakit parang binabasa niya ako? Imposible! Paglabas niya ng opisina, kumbinsido siyang hindi siya matatanggap. Ngunit kinabukasan, may email siyang natanggap. You are hired. Report on Monday. Matagal niya itong tinitigan bago mapaupo sa mumuhahing silid na inuupahan niya sa Maynila. Kinagabihan, may narinig siyang 3 mahinang katok sa bintana. Pagbukas niya, walang tao. Ngunit sa gilid ng bintana ay may nakapatong na maliit na bungkus ng dahon na tinalian ng pulang sinulid. Sa gitna nito ay isang manipis na piraso ng kahoy na may nakaukit na mensahe. Makinig ka, pero wag mong hayaang lamunin ka ng naririnig mo. Agad niyang nakilala ang paalala ni Mang Paeng. At sa unang pagkakataon, naisip ni Eddie na baka hindi sumpa ang dala niya. Baka sandata ito. Sa unang araw pa lamang ni Eddie bilang personal assistant ni Helena Villarreal, napatunayan niyang totoo ang mga bulong-bulungan tungkol sa CEO. 3 beses siyang napagalitan sa loob ng unang 3 oras. Una, dahil sa maling pagkakasunod ng schedule file. Ikalawa, dahil kulang ang isang annex sa report ng bagong housing project. At ikatlo, dahil hindi raw sapat ang bilis niya sa pagsagot sa tawag ng opisina. Eddie, kapag sinabi kong urgent, hindi mamaya. Kapag sinabi kong complete, hindi pwedeng may kulang kahit isang page. Mariing sabi ni Helena habang nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Yes ma'am, aayusin ko po agad. Ngunit sa likod ng matigas na utos na yon, nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. Hindi naman talaga siya ang may kasalanan. Si Celine ang nagkulang. Pero bakit ako na naman ang napapasigaw? Napalingon si Eddie kay Celine, ang senior staff na tahimik lang sa gilid. Muntik nang magsalita si Eddie, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa siya pwedeng padalos-dalos. Habang tumatagal ang mga araw, mas nakikilala niya si Helena. Mabilis itong mag-isip, sobrang organized at tila kayang alalahanin ang pinakamaliit na detalye sa bawat project launch, land acquisition at sales report. Ngunit kapalit ng husay nitong yon ang kabagsikan ng ugali. Hindi ito pala biro, bihirang ngumiti at tila walang oras para sa kahit anong lambot ng damdamin. Ngunit ibang kwento ang naririnig ni Eddie sa isip nito. Cancel my launch. I have no time for nonsense. Pero nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. Wala na naman akong ganang kumain mag-isa. Why is this report still here? At muli, narinig niya ang sinasabing isip nito. Pagod na ako, pero bawal akong magkamali. Focus on your work, Eddie. At sa ilalim ng malamig na utos na yon, may isa pang katotohanan. Huwag ka masyadong lumayo, mas maayos kang kasama kaysa sa karamihan dito. Unti-unting nauunawaan ni Eddie na ang malamig at matigas na CDO ay hindi naman talaga ganon sa pinaaloob. Isa itong taong matagal nang nasanay na kailangan niyang maging bakal para hindi siya durugin ng mundo. Minsan, ang abot nila sa gabi sa opisina. Halos wala ng tao sa executive floor. Nasa conference room si Helena, nakatitig sa malaking site development board para sa isang bagong township project. Tahimik na nagdala si Eddie ng kape at inilapag yun sa mesa. Hindi ko hinihingi ito, sabi ni Helena nang hindi siya tinitingnan. Alam ko po, mukha lang po kayong pagod. Sandaling tumahimik ang babae. At saka, sumingit muli ang boses nito sa isip ni Eddie. Naalala niya, pinansin niya ako. Umupo si Eddie sa kabilang dulo ng mesa at inayos ang mga dokumento. Ilang sandali pa, biglang nagsalita si Helena. Do you know why people fail in this company?
Dahil po sa pressure? Tanong ni Eddie. Because they care too much about being liked. This place rewards discipline, not drama. Sa bibig nito, malamig at tuwid ang paliwanag. Ngunit ang narinig ni Eddie mula sa isip nito ay iba. At kung minsan, gusto ko ring may umintindi ako kahit hindi ako nag-e-explain. Napatingin si Eddie sa kanya. May gusto ka bang sabihin? Tanong nito. Meron po. Tumaas ang kilay ni Helena. Pwede pong disiplinado at hindi laging galit. Natigilan si Helena. Are you criticizing me? Hindi po. Obserbasyon lang. Pero, nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. May lakas ng loob siya. Nakakainis. Pero, totoo, unti-unti, napansin ni Helena na iba si Eddie sa mga naging assistant nito noon. Hindi ito sip-sip, hindi ito nagpapanggap na laging tama, at higit sa lahat, tila madalas ay nauunahan nitong makita ang problemang parating. May isang beses na may supplier na todong ngiti at panayang assurance sa conference room. Ma'am Helena, darating ng lahat ng materyales sa bagong subdivision exactly on schedule. Makinis ang boses ng lalaki, pero ang narinig ni Eddie ay hindi ang sinabi nito, kundi ang nasa isip nito. Hindi pa nga aaprubahan ang delivery ng kalahati, basta mapirmahan lang ito ngayon. Bago pa makapirma si Helena, sumingit agad si Eddie. Ma'am, baka pwede pong matignan ulit ang delivery sequence. Parang may inconsistency lang po sa timeline. Nagtaas ng tingin si Helena, ngunit kinuha ang papel. Ilang minuto lang, napatunayan nitong may nakatagong delay nga sa schedule. Pagkalabas ng supplier, malamig itong tumingin kay Eddie. How did you know? Gutsy po. Pero nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. Hindi gut feel iyon, pero bakit gusto kong maniwala sa kanya? Sa kabilang banda, mas lalo namang nahihirapan si Eddie. Habang lumalalim ang araw-araw niyang pakikisalamuha kay Helena, lalong lumalalim din ang pagtingin niya rito. Hindi dahil bilyonarya ito, hindi dahil CEO ito, kundi dahil naririnig niya ang kabutihan nitong nakatago sa likod ng malamig na pananalita. Isang gabi, habang naghihintay sila sa elevator matapos ng napakahabang araw, napahawak bigla si Helena sa sentido. Napansin iyon ni Eddie. Ma'am, okay lang po ba kayo? I'm fine. Ngunit, alam ni Eddie na hindi iyon totoo. Dahil sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang sinasabi ng isip ni Helena. Hindi ako fine. Humihirap na naman ang paghinga ko. Biglang nawalan ng balanse si Helena. Mabilis na inalayan siya ni Eddie bago pa ito tuluyang tumumba. Ma'am, let go, mahina nitong sabi. Pero sa isip ni Helena, ang kabaligtaran ang totoo. Huwag muna, pakiramdam ko safe ako kapag ikaw ang humahawak. Dinala siya ni Eddie sa maliit na lounge sa executive floor at pinaupo. Binigyan niya ito ng tubig at hinintay na humupa ang mabilis nitong paghinga. Panic attack, mahinang sabi ni Helena makalipas ang ilang minuto. Hindi nagsalita si Eddie. Tahimik lang siyang nakatitig roon. No one in this office knows about this. Hindi ko po sasabihin. Pero sa isip nito, ito ang narinig ni Eddie. Huwag mo akong tignan na mahina. Hindi napigilan ni Eddie ang sarili. Hindi ko po kayong tinitignang mahina. Bigla niyang sinabi. Mabilis na napalingon si Helena. What? Nanigas si Eddie. Sa unang pagkakataon, muntik na siyang mabunyag. Tahimik na nakatitig si Helena kay Eddie. Sa lounge na iyon, tila mas narinig ni Eddie ang sariling tibok ng puso kaysa sa tunog ng lungsod sa labas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Helena. Mabilis na naghanap ng palusot si Eddie. Kasi po, parang iyon ang iniisip nyo base sa ekspresyon nyo. Matagal siyang tinigan ni Helena,
bago bahagyang sumandal sa upuan. "Your timing is strange," sabi nito. "Pasensya na po, ma'am. Ngunit, hindi doon nagtapos ang totoo. Dahil nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. May itinatago sila, pero bakit pakiramdam ko hindi siya mapanganib?" Hindi na ito nag-usisa pa noong gabing iyon. Ngunit mula noon, mas naging malapit si Eddie sa pinakamahalagang usapin ng kumpanya. Isinasama siya ni Helena sa sensitibong meetings. Pinapahawak ang confidential files at madalas ay siya na mismo ang unang kinakausap nito bago ang malalaking desisyon. May paparating noon na isang napakahalagang board review para sa 3 malalaking proyekto ng kumpanya. Isang bagong subdivision sa Laguna, isang condominium tower sa Quezon City, at isang mixed-use estate sa Cavite. Kapag sumablay ang presentation na iyon, pwedeng magduda ang board. Kapag matagumpay, mas lalo pang lalaki ang tiwala sa pamumuno ni Helena. Sa boardroom pa lamang, ramdam na ni Eddie ang tensyon. Habang isa-isang nagsasalita ang mga direktor, may mga lihim na isip na kusang pumapasok sa kanya. Mula sa isang direktor, dapat mas mukhang delikado ang expansion para magmukhang reckless si Helena. Mula sa isa pa, kapag bumalpak ito, mas madali siyang itulak palabas. At mula sa dulo ng mesa, may mas madilim na boses. Nabasa ni Eddie ang isip ni Direktor Manuel Soriano. Kailangan lang naming palabasing nalulugi ang kumpanya. Kapag natakot ang board, tapos siya. Nagpatuloy ang pulong. Inilatag ni Helena ang totoong status ng mga proyekto. Mataas ang reservation rates, maganda ang pre-selling, at mas lumalaki pa ang land portfolio ng kumpanya. Ngunit nang magsalita si Soriano, mahina ho ng tono nito. "Helena, maybe we should delay the expansion. The market might interpret this as overexposure." Pero sa isip ni Soriano, iba ang totoo. Kapag umatras ka ngayon, babagal ang growth, at kami ang sisisid sa gulo para ibaling lahat sa'yo. Nanlamig si Eddie. Kailangan niyang kumilos. "Ma'am, baka pwede pong ipakita rin ang updated reservation figures at secured land values para malinaw po na supported ang expansion." Napatingin sa kanya ang buong boardroom. Sumangot si Soriano. Tinignan ni Helena ang supplemental file. Muling ni-review ang figures. Nang matapos ang pagsusuri, napatunayang mas malakas pa pala ang kumpanya kaysa sa nakikita sa partial summary. Hindi natulay ang unang patibong. Pagkatapos ng pulong, pinatawag siya ni Helena sa pribadong opisina nito. Close the door. Sumunod si Eddie. "Paano mo nalalaman ng mga bagay na hindi pa sinasabing ng buo sa meeting?" Diretsyong tanong nito. May mga taong madaling basahin. Pero nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. "At ako? Mababasa mo rin ba ako?" Napayuko si Eddie. Hindi po lahat. Nakatahimik lang si Helena saka dahan-dahang nagsalita. "Whatever this is, it saved us today." Sa mga sumunod na linggo, mas tumindi ang pressure. Dumami ang anonymous complaints laban sa kumpanya. May mga biglang lumabas na chismis na kesyo'y may malalaking utang ang Villarreal Land and Estates. May mga lihim na mensaheng ipinapasa sa ilang investors na bumabagsak na raw ang pre-selling ng mga proyekto. Ngulit sa bawat crisis meeting, may naririnig si Eddie. Mula sa isang PR consultant, ang bilis kumalat ng fake reports. Mula sa isang finance officer, may naglalabas ng manipulated numbers. Mula kay Soriano, konti na lang, kapag naniwala ang board na lugi tayo, mapipilitan silang alisin si Helena. Doon nagsimulang luminaw kay Eddie ang tunay na plano. Hindi nila gustong iligtas ang kumpanya. Gusto nilang palabasing nalulugi ito. At kapag naniwala ang board at ang publiko, magagamit nila ang takot para pabagsakin si Helena. Habang dumarami ang mga chismis inside at outside ng kumpanya, lalo ring tumitindi ang pangangailangang manatiling kalmado ni Helena. Sa mga balita, lumalabas ang mga mapanlinlang na headline. Sa social media, may mga anonymous post na nagsasabing bumabagsak na raw ang Villarreal Land and Estates. May ilang blog pang nagpakalat na kunwari may mga project buyers na umurong, contractors na di binayaran, at lupaing di raw maade-develop. Ngunit alam ni Helena ang totoo.
hindi nalulugi ang kumpanya. Sa katunayan, lumalawak pa ito. Mas mataas ang reservation rate sa mga bagong subdivision. Mas mabilis ang turnover sa ilang condo units kaysa sa inaasahan. At may mga bagong lupaing na secure na hindi palang ina-announce sa publiko. Kaya habang nagpapadpadpad si Eddie sa mga nangyayari, mas malinaw niyang nakitang hindi simpleng office politics ang nagaganap. May planong paninira. Araw-araw, habang naglalakad si Eddie sa hallway o sumasakay ng elevator, may mga salita sa isip ng ibang tao na kusang pumapasok sa kanya. Bakit parang sunod-sunod ang fake complaints? May nagsusumiti ng forged documents sa media. Kapag naniwala ang investors na bumabagsak ang sales, gugulo ang lahat. Doon nagsimulang maging malinaw kay Eddie na hindi lamang simpleng chismis ang nasa paligid nila. May mga taong gustong sirain ang tiwala ng board kay Helena at mukhang gusto rin nilang palabasing hindi na kaya nitong mamuno. Isang gabi, pinatawag siya ni Helena sa penthouse office nito. "Sit," sabi nito habang nakatayo sa may bintana. Umupo si Eddie sa sofa. "Do you know what people are saying?" tanong ni Helena. "Marami po, ma'am." "Tell me the clean version." "Na matapang po kayo, na hindi kayo bumibigay kahit sunod-sunod ang atake." Nag-angat ng kilay si Helena. "At ang maruming version?" Tahimik si Eddie. Pero nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. "Sabihin mo, gusto kong marinig kung hanggang saan na ang lason nila." "Na baka raw hindi na ninyo kayang iligtas ang kumpanya," sabi ni Eddie. "Na masyado raw bibilis ang expansion at may mga nagpapakalat na lugi na raw ang ilang projects." Tumanggo si Helena. Lies spread faster than numbers. Pero sa isip nito, may isa pang mas tahimik na katotohanan. At mas nakakapagod pumatay ng kasinungalingan kaysa magpatakbo ng negosyo. Ilang sandali pa, inilapag ni Helena sa mesa ang isang folder. "Read." Nang buksan iyon ni Eddie, nakita niya ang mga internal summaries, circulation logs ng fake reports, at ilang kopya ng media leak packets na may manipulated figures. "Matagal ko nang alam na may problema sa loob. Pero ngayon, hindi na lang ito simpleng betrayal. This is sabotage." "May traitor po, ma'am." "More than one," sagot nito. "May hinala po ba kayo?" "Since my father died." Napatingin si Eddie. "My father built this company from raw land, unpaid meetings, and impossible promises," mahinang sabi ni Helena. "He trusted people who later learned how to weaponize his trust. When he died, some of them stayed, not because they believed in the company, because they were waiting for their chance." At habang sinasabi iyon ni Helena, nabasa ni Eddie ang isip nito. "At ngayon, gusto nilang ipamana sa akin ang kahihiyang hindi naman totoo." Sa mga sumunod na linggo, mas naging mapagmatyaga si Eddie. Hindi niya kayang basahin ang lahat ng isip sa lahat ng oras, pero sapat ang naririnig niya para mabuo ang mga piraso. Si Director Soriano ay may contact sa isang public relations fixer na madalas lumilitaw sa isip ng ilang staff. May mga forged complaints na galing sa parehong source formatting. May ilang fake valuation reports na may pirma ng 2 appraisers na matagal nang hindi konektado sa kumpanya. At sa paulit-ulit na pahiwatig mula sa isip ng iba, may isang pangalang unti-unting lumulutang bilang mas malaking utak sa likod ng lahat. Si Leon Madrigal. Isa siyang mapangyarihang real estate magnate, dating malapit kay Helena at ngayon pinakamapangalib na kalaban. "Ma'am," sabi ni Eddie isang hapon habang magkasama sila sa sasakyan papunta sa isang investor dinner, "may tiwala po ba kayo kay Leon Madrigal?" Hindi agad sumagot si Helena. Pagkaraan ng ilang segundo, saka ito nagsalita. "No." "At bakit po?" "Because men like him don't build, they wait. And once they smell weakness, they buy what is bleeding." Pero nabasa ni Eddie ang isip ni Helena.
at gusto niyang mapunta sa kanya ang lahat ng itinayo ng atako. Pagdating nila sa dinner, naroon nga si Leon Madrigal. Maayos man tamit, makinis magsalita, at may ngiting parang hindi kayang basahin ng karaniwang tao. "You've become sharper than ever," sabi nito kay Helena. Ngunit ang tunay na narinig ni Eddie ay hindi ang boses ni Leon, kundi ang isip nito. Matigas ang batang ito, pero pag naniwala ang board sa pagkawala ng kita, babagsak din siya. Gumiti rin si Helena, ngunit malamig. "I learned from watching older men make mistakes." Napatingin si Leon kay Eddie. "And this must be the assistant everyone is whispering about." "Personal assistant ko," maikling sagot ni Helena. Pero nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. At mas mahalaga siya sa akin kaysa dapat. Muntik nang matigilan si Eddie. Sa buong gabing iyon, patuloy ang magalang na usapan sa mesa. Ngulit sa ilalim nito ay isang tahimik na digmaan. Hindi man siya direktang makatayo at isiwalat ang lahat. Nararamdaman ni Eddie na papalapit sila sa banggaang hindi na maiiwasan. At sa banggaang iyon, malamang na hindi lang kumpanya ang nakataya, kundi pati buhay nila. Habang lumalalim ang sabuatan laban kay Helena, mas naging alerto si Eddie sa bawat kilos ng mga tao sa paligid nito. Hindi na lang iyon usapin ng chismis, leaks at fake documents. Ramdam na niyang may mga taong handang lumampas sa paninirang puri at direktang manakit para mapabilis ang pagbagsak ni Helena. At hindi nagtagal, napatunayan niyang tama ang kutob niya. Isang weekend, kinailangan nilang pumunta sa Tagaytay para sa isang pribadong meeting kasama ang mga investors na interesado sa bagong estate project ng kumpanya. Buong araw ang schedule. Mula umaga hanggang gabi, halos walang pahinga si Helena. Sa sasakyan pa lang, halata na ni Eddie ang pagod nito. "Your notes?" tanong ni Helena habang may hawak na tablet. "Nasa left folder po ang investor briefing. Nasa right naman po ang updated land valuation." "Good." Ngunit sa likod mang maikling sagot na iyon, nabasa ni Eddie ang isip ni Helena. Hindi na naman siya nakatulog ng maayos at ako pa ang nag-aalala para sa kanya. Tahimik na nangiti si Eddie at tumingin sa bintana. Sa Tagaytay, naging maayos ang pulong. Humanga ang mga investors sa talino at determinasyon ni Helena. Ngunit habang nagkakape sila matapos ang meeting, napansin ni Eddie ang isang consultant na masyadang magaang ang kilos sa CEO. Hindi pa iyon halatang kahinahinala sa mata. Pero sa isip ng consultant, ito ang totoo. Kung mapapalapit ako ng maayos, baka may makuha akong impormasyon sa susunod na land buy ng kumpanya. Agad na lumapit si Eddie. "Ma'am, kailangan daw po ninyong pirmahan itong revision bago tayo bumalik." Nagulat ang consultant at umurong ng bahagya. Tumingin si Helena kay Eddie. At gaya ng inaasahan ni Eddie, narinig niya ang sinasabi ng isip. Selos ba siya? Halos mapapikit si Eddie. Pagbalik nila sa Maynila kinagabihan, malakas ang ulan at bahagyang madilim ang paligid ng condo complex ni Helena. Pababa na sana sila sa covered entrance nang biglang kumislap ang ilaw at sandaling nagdilim ang bahagi ng lobby access. Doon, bago pa niya makita ang salarin, narinig ni Eddie ang sinasabi nito. Ngayon na, isang hampas lang sa ulo at tapos na. "Ma'am, yumuko kayo!" sigaw ni Eddie. Mabilis niyang hinila si Helena palapit sa kanya sa mismong sandaling sumugod ang isang lalaking may hawak na metal baton. Tinamaan si Eddie sa braso habang sinasalo ang unang atake. Nagkagulo ang paligid, rumispondi ang security at mabilis na nasunggaban ng salarin bago pa ito muling makabawi. Nang humupa ang unang gulo, kapwa silang hingal na hingal ni Helena. Hawak pa rin niya ito sa balikat. "Who was that?" Matigas nitong tanong. Ngunit ang narinig ni Eddie ay hindi lamang ang tanong nito, kundi ang nasa isip nito. Halos mawala siya sa harap ko. Hindi ko kakayanin iyon. Dinala ang salarin sa security office. Habang inaasikaso ito, may ilang piraso ng isip na nahagip si Eddie. Bayad lang ako, middleman. Huwag kong sabihin ng pangalan. Ibabaon ako ni Soriano. Nang sila na lamang dalawa sa private lounge ng kondo, si Elena mismo ang kumuha ng first aid kit. May sugat si Eddie sa braso mula sa tama ng baton. "Kaya ko po," sabi niya. "Sit down."
Utos nito. Umupo siya. Tahimik na linisin ni Helena ang sugat niya. Mula sa malapit, mas halatang pagod ito. Hindi CEO, hindi tagapagmana, hindi reyna ng boardroom. Isa lang itong babaeng takot mawalan ng taong nagligtas sa kanya. Bakit mo ako hinila? Tanong nito. Dahil kailangan. That's not enough. Huminga ng malalim si Eddie. Dahil ayokong may mangyari sa inyo. Tumigil ang kamay ni Helena. At saka, nabasa ni Eddie ang isip nito. Sabihin mong hindi lang dahil trabaho mo. Hindi lang po dahil trabaho ko. Mahinang dagdag niya. Unti-unting nag-angat ng tingin si Helena. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala roong pader ng pagiging malamig. Sugatang tao lang din ito. Pagod, takot, at ayaw na muling mag-isa. Eddie, sabi nito. Ngunit bago pa man may sumunod na salita, tumunog ang telepono nito. Kailangan nitong bumaba para sa statement sa security at sa legal team. Pagkaalis ni Helena, napasandal si Eddie at mariing ipinikit ang mga mata. Lumalapit na sila sa puntong hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Hindi na sapat na sabayhin niyang gut feel lang ang lahat. Nasa gitna na siya ng laban para sa buhay ni Helena. At habang tumitindi ang panganib, lalo rin niyang nauunawaan ang pinakamabigat na kapalit ng kanyang kapangyarihan. Ang mahalin ng isang taong naririnig mo ang puso, pero hindi mo pa ring masabing buo ang totoo. Hindi na mapakali si Eddie matapos ang tangkang pag-atake kay Helena. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari sa labi, ang pagdilim ng ilaw, ang biglang pagsulpot ng lalaking may hawak na baton, at ang pag-agaw niya kay Helena sa mismong segundo bago ito mapahamak, at ang nanginginig na mga kamay ng babae nang makita nitong dumugo ang kanyang braso. Pero hindi lang iyon ang gumugulo sa kanya. Habang tumatagal, pakiramdam niya ay pakilakilang-pakilaki ang kapangyarihan niya. Mas mabilis niyang naririnig ang iniisip ng mga tao. Mas malinaw, mas matalim. At kung minsan, kahit ayaw niyang makinig, kusa pa ring pumapasok sa isip niya ang mga lihim ng iba. Kaya isang madaling araw, bago pa man magsimula ang trabaho, bumalik siya sa Sierra Madre. Mabigat ang hamog sa bundok. Tahimik ang gubat. Ngunit nang narating niya ang pamilyar na daan papunta sa maliit na kubo, pakiramdam niya'y humuhupa ng kaunti ang bigat ng dibdib niya. Naabutan niya si Mang Paeng sa labas ng kubo, nakaupo sa isang troso habang may hinihimay na ugat. Hindi man lang ito nagulat nang makita siya. Kanina pa kita hinihintay, sabi ng duwende. Napahanto si Eddie. Alam niyo pong darating ako. Ngumiting ng bahagya si Mang Paeng. Kapag mabigat ang isip ng tao, mas maingay pa yun kaysa yabag ng paa. Lumapit si Eddie at umupo sa katapat na troso. Ilang sandali siyang natahimik bago tuluyang nagsalita. Mang Paeng, nahihirapan na po ako. Hindi agad sumagot ang duwende. Hinayaan lamang nitong mailabas ni Eddie ang lahat. Habang tumatagal, pakiramdam ko po mas lumalakas ang naririnig ko. Mas maraming boses, mas maraming lihim, at hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong dalhin. Tinignan niya ang mga kamay niya. Pakilamdam ko, kung hindi ako mag-iingat, malulunod ako sa isip ng ibang tao. Tahimik na inilapag na Mang Paeng ang hinihimay nitong ugat. Ang kapangyarihan, sabi nito, ay hindi naman ibinibigay para gumaan ng buhay. Madalas, ibinibigay iyan para makita mo kung sino ka kapag dumating na ang bigat. Napabuntong hininga si Eddie. Hindi ko naman po hiningi ito. Hindi rin naman hiningi ng puso mo na mahalin ang taong gusto mong protektahan. Sagot ng duwende. Napatingin si Eddie. Hindi siya nakasagot, pero alam niyang alam ni Mang Paeng ang tinutukoy niya. Mahal mo na siya, diretso nitong sabi. Hindi nakatanggi si Eddie. Bahagya lang siyang napangiti, pero mabigat pa rin ang dibdib niya. Opo, mahinang sabi. Pero yun nga po ang problema. Hindi iyon problema. Ang problema ay takot ka. Tahimik si Eddie. At tama ang duwende. Takot siya. Takot siyang magkamali.
Takot siyang mabunyag. Takot siyang dumating ang araw na makita ni Helena ang kapangyarihan niya bilang isang bagay na dapat katakutan. At higit sa lahat, takot siyang dumating ang araw na hindi na niya makilala kung alin ang sariling isip niya at alin ang mga isip ng ibang tao. Mang Paeng, sabi niya, paano kung hindi ko nakayanin? Tumingin sa kanya ang duwende ng diretsyo. Kapag hindi mo na kaya ang ingay, matuto kang mamili ng papakinggan. Kahit pong kusa silang pumapasok? Oo, sagot ng duwende. Hindi mo mapipigilan ang pagdating ng lahat, pero matututunan mong huwag sundan ang bawat isa. Kumuha ito ng isang maliit na butil na tila maputlang bato at inilagay iyon sa palad ni Eddie. Hawakan mo ito kapag magulo na ang isip mo, sabi nito. Hindi nito aalisin ang biyaya mo pero maaalala mo kung paano huminga. Mahigpit na hinawakan iyon ni Eddie. May isa pa siyang gustong sabihin ngunit mas mabigat iyon kaysa sa iba. Mang Paeng, pakiramdam ko malapit ko nang sabihin kay Helena ang lahat. Tahimik ang duwende sa loob ng ilang sandali. May mga lihim na pansamantalang nagtatanggol, sabi nito. Pero kapag tumagal, nagiging pader na iyan. At kapag masyadong makapal ang pader, pati ang pag-ibig ay hindi na makakapasok. Napayuko si Eddie. Alam niyang tama iyon. Sa dami ng beses na muntik na siyang madulas sa harap ni Helena, sa dami ng beses na nagtanong ito kung paano niya nalalaman ang hindi pa sinasabi ng iba, sa dami ng beses na naramdaman niyang hindi na sapat ang kalahating katotohanan, malapit na ang oras para umamin. Bago siya umalis, muli siyang tinawag ni Mang Paeng. Eddie, po, huwag mong sayangin ang pangalawang buhay na ibinigay sa'yo. Tumanggo si Eddie. Pagbalik niya sa Maynila, mas malinaw na ang isip niya. Ang aksidente ay aksidente lang. Ang kapangyarihan niya ay biyaya. At ang gulong kinakaharap niya mayon ay hindi parusang ipinataw ng bundok. Ito ay laban na pinili niyang harapin dahil may isang taong ayaw na niyang hayaang masaktan. Pagbalik ni Eddie sa opisina, mas mabigat kaysa dati ang tensyon sa executive floor. Halata sa lahat na may kung anong umiikot sa loob ng kumpanya. Tahimik ang mga tao pero hindi tahimik ang kanilang isip. Habang naglalakad siya sa hallway, may mga boses na naman siyang narinig mula sa isang junior manager. Bakit parang may emergency meeting na naman? Mula sa isang executive assistant, hindi maganda ang kutob ko kay Director Soriano. Mula sa isang lalaki sa dulo ng koridor, kapag napatunayan ni Ma'am Helena ang hinala niya, may matatanggal dito. Huminga ng malalim si Eddie at dumiretso sa opisina ni Helena. Pagpasok niya, nakita niyang nakatayo ang babae sa harap ng salaming dingding, may hawak na tablet at halatang pagod pero matatag pa rin riyon. You're late by 3 minutes, sabi nito nang hindi lumilingon. Pasensya na po, sagot ni Eddie. Pagharap ni Helena sa kanya, napansin agad nito ang pagbabago sa mukha niya. May nangyari? Muntik na siyang magsinungaling pero naalala niya ang sinabi ni Mang Paeng. May mga lihim na pansamantalang nagpoprotekta pero kapag tumagal, nagiging pader na iyan. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Sandaling nanahimik si Helena. Pagkatapos ay itinuro nito ang upuan sa tapat ng desk. Sit. Umupo si Eddie. Si Helena naman ay dahan-dahang naupo sa harap niya. Wala ang karaniwang bangis sa mukha nito. Mas nangingibabaw ang pagod at ang tahimik na paghihintay. Ano yun? Huminga ng malalim si Eddie. Pakinggan niyo po muna ako hanggang dulo. Nag-angat ng kilay si Helena, ngunit matagal siyang tinitigan nito bago bahagyang tumanggo. All right. Nagsimula si Eddie sa pinakasimple. Ikinuwento niya ang aksidente sa Sierra Madre, ang pagkahulog ng van, ang kubong pinaggisingan niya, si Mang Paeng at ang kapangyarihang nakuha niya matapos siyang iligtas ng duwende. Tahimik lamang si Helena habang nakikinig. Hindi ito tumawa, hindi ito sumingit, hindi rin siya pinaalis sa opisina. At habang nagsasalita si Eddie, malinaw niyang nababasa ang isip ni Helena. Imposible. Pero kaya pala,
Kaya pala palagi siyang nauna. Kaya pala alam kahit wala pang sinasabi. Nang matapos si Eddie, ilang sandali silang parehong natahimik. Sa wakas ay nagsalita si Helena. So, you can read minds? Opo. Not all the time? Hindi po. Mas malakas kapag matindi ang emosyon o kapag may itinatago ang tao. Tahimik na tumanggo si Helena. Pagkatapos ay tinanong nito ang matagal na nitong gustong itanong. Have you heard mine? Napalunok si Eddie. Opo. Hindi nagbago ang mukha ni Helena, pero nabasa ni Eddie ang isip nito. Then he knows. He knows everything I tried to hide. Gaano karami? Tanong nito. Hindi po lahat, pero sapat para malaman kong hindi po kayo kasing lamig ng ipinapakita ninyo. Hindi umiimik si Helena. Alam kong pagod kayo. Alam kong natatakot din kayo kahit hindi nyo ipinapakita. At alam kong matagal na niyong dinadala ang lahat ng mag-isa. Nanatiling tahimik si Helena, ngunit ngayon, hindi lang pagproseso ang laman ng isip nito. May isa pang bagay. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matutuwa dahil sa wakas, may isang taong nakitang totoo. Dahan-dahang huminga si Helena at tumingin sa mesa. Do you know how dangerous this is? Tanong nito. Opo. Do you know how dangerous you are? Mas tumahimik si Eddie. Hindi ko po ginamit ito laban sa inyo. I know, sabi ni Helena. At bago pa niya tuluyang marinig yon mula sa bibig nito, nabasa na ni Eddie ang isip nito. Kung gusto niya akong saktan, matagal na niya iyong ginawa. Doon siya tuluyang naniwala na handa nang makinig si Helena. Hindi nagtagal, may tawag para sa isang special board review. Kasama si Soriano, kasama rin si Leon Madrigal na darating para sa isang friendly strategic consultation. Doon nagsimulang magkadugtong ang mga piraso. Habang nasa conference room, nagsasalita si Soriano ng kalmado tungkol sa reputasyon ng kumpanya, market confidence, at di umanong pagbaba ng project performance. Ngulit sa ilalim ng mahinang boses nito, nabasa ni Eddie ang isip ng direktor. Ngayong gabi, black folder, basement parking, kailangang maibigay ang forged statements bago magbukas ang market. Nanlamig si Eddie. Pagkatapos ng pulong, agad siyang pinatawag ni Helena sa pribadong opisina. Well, tanong nito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Merong pong black folder si Soriano. May meeting po siya mamaya sa basement parking. Ipapasa niya po iyon sa tauhan nila yon. Malamang po, iyon ang forged financial statements na ginagamit nilang ebidensya para palabasing nalulugi ang kumpanya. Tinitigan siya ni Helena ng diretsyo. At saka tumanggo. Hindi na ito nagtanong kung paano niya nalaman. Sa gabing iyon, sa tulong ng trusted legal head at dalawang security officer na personal na pinili ni Helena, nahuli nila sa akto ang fixer ni Leon na tumatanggap ng folder mula sa kampo ni Soriano. Nakuha ang burner phone, nakuha ang mga forged financial statements, nakuha rin ang draft defamation packets na handang ilabas sa media at sa ilang members ng board. Pagbalik nila sa opisina, hating gabi na. Tahimik ang buong floor. Si Helena at Eddie lamang ang naiwan sa conference room. I should be furious, sabi ni Helena habang nakasandal sa mahabang mesa. Maiintindihan ko po kung ganoon. Tumingin ito sa kanya. But I'm not. Lumapit si Helena ng dahan-dahan. I'm many things, Eddie, sabi nito. Suspicious, difficult, tired. But I'm not blind. Tumigil ito sa harap niya. You protected me. Again and again. At bago pa yon tuluyang sabihin ng labi nito, nabasa na ni Eddie ang isip nito. At alam kong nahihirapan akong huminga. And I have been falling for you for far too long. Napahigpit ang dibdib niya. Helena, wala nang ma'am. Wala nang pader. Wala nang dahilan para magpanggap. Sa unang pagkakataon, si Helena na ang unang humawak sa kanyang kamay. Tomorrow, sabi nito, we finish this. At sa gabing iyon, bago pa sumikat ang araw ng pinakamabigat na laban nila, alam na nilang pareho ang tibok ng kanilang puso. Dumating ang umaga ng espesyal na board meeting na tila mas mabigat kaysa sa lahat ng nauna. Maaga pa lamang, ramdam na ni Eddie ang tensyon sa buong gusali.
Hindi man nagsasalita ng malakas ang maraming empleyado, sapat ang mga salita ng isip nila para maramdaman niyang may paparating na pagsabog. Mula sa isang babae sa elevator, may mawawala sa pwesto ngayon. Mula sa isang lalaking may hawak na folder, kapag hindi ito naayos ni Ma'am Helena, gugulo ang buong kumpanya. Mula sa isang security officer sa hallway, hindi ordinaryong meeting ito, para itong pagbitay. Tahimik na naglakad si Eddie papunta sa boardroom. Sa tabi niya ay si Helena, nakasuot ng malinis at matapang na anyo. Tuwid ang likod, kalmado ang mukha, at walang anumang bahid ng pangamba sa panlabas. Ngunit dahil kilala niya ito ng higit sa ipinapakita nito sa mundo, alam ni Eddie na hindi iyon buong katotohanan. Hindi niya man sinasadya, nabasa niya ang isip ni Helena. Wala nang atrasan. Hindi na ako muling mananahimik. Pagpasok nila sa boardroom, naroon na ang lahat. Si Director Soriano, pilit kalmado ngunit masyadong mahigpit ang panga. Ilang neutral na board members na halatang alanganin. At si Leon Madrigal, maayos ang suit at mahinahon ng ngiti. Gaya ng lalaking sanay magmukhang walang kasalanan kahit nasa gitna na ng apoy. Nagsimula ang pulong ng formal na tono. Ang legal counsel ni Helena ang unang nagsalita. Isa-isang inilatag ang chain of custody ng mga dokumentong nakuha sa basement parking, ang burner phone, ang forged financial statements, ang false valuation summaries, at ang draft media packets na sadyang ginawa para palabasing nalulugi ang Villarreal Land and Estates. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, may mga takot na pira-pirasong pumapasok kay Eddie. Mula sa isang director, paano nila nakuha ang phone na iyon? Mula sa isa pa, kapag hindi tuluyang bumuka ang bibig ng fixer, tapos na ang lahat. Mula kay Soriano, kalma. Itanggi ang lahat, walang direktang pirma. At mula kay Leon Madrigal, malamig at matalim ang iniisip nito. If Helena wins this, I lose years of work. Nang ilabas ang bank transfers, ang burner number logs at ang timeline ng pagpapakalat ng fake reports sa media at board channels, nagsimulang mabasag ang anyo ng kalmadong kampo ni Soriano. This proves nothing, sabi ni Soriano. Coincidence, fabrication, a desperate power play. Ngunit kasabay ng pag-angat ng boses nito, nabasa ni Eddie ang isip nito. Hindi pwedeng bumagsak ako rito, hindi sa harap ng batang ito. Tumayo si Helena. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangan. Director Soriano, sabi niya, malamig at malinaw. You had access, you had motive, and now we have your trail. Nilingon nito si Leon. And you, Mr. Madrigal, you were never trying to help this company. You were trying to make it look sick enough to be abandoned. Ngumiti ng pilit si Leon. You are emotional, Helena. Sa bibig nito ay kalmado ang insulto. Pero sa isip nito, ito ang narinig ni Eddie. Come on, lose control. Give them a reason to doubt you. Hindi gumanti si Helena sa paraang inaasahan ng lalaki. Sa halip, inilatag niya ang huling dokumento, ang sworn statement ng fixer, kalakip ang detalye ng meeting, ang codename ng black folder, at ang pangalan ng intermediary consultant na konektado sa parehong kampo ni Soriano at Leon. Biglang tumahimik ang silid. At sa katahimikang iyon, tumingin si Helena sa buong board. I gave all of you time, sabi niya. I gave all of you room to choose integrity. Some of you did. Some of you waited. And some of you tried to bury a growing company under lies. Walang sumagot. Mula sa isang neutral na direktor, nabasa ni Eddie ang isip nito. She's right, and we let this go too far. Inihain ng mosyon para sa agarang suspensyon ni Soriano
formal board censure, full independent investigation, at permanent freeze ng lahat ng access na konektado sa falsified reports. Isa-isang bumoto ang board, at nang tuluyang lumabas ang resulta, maliwanag na ang panalo. Natalo ang kampo ni Soriano at Leon. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagbagsak nila. Dahil bukod sa desisyon ng board, naroon din ang mga kinatawan mula sa otoridad na tahimik nang naghihintay sa labas. Sa sandaling natapos ang pulong at makonfirm ang chain of evidence, pinasok ng mga ito ang boardroom kasama ang legal head ng kumpanya. Director Soriano, Mr. Leon Madrigal, sabi ng pinunong investigador, "You are being placed under arrest for falsification of documents, coordinated defamation, and conspiracy to damage corporate standing." Biglang nagkagulo. "What nonsense is this?" sigaw ni Soriano. Ngulit habang nagwawala ito, nabasa ni Eddie ang isip nito. Tapos na. Tapos na talaga. Si Leon naman ay nanatiling mas kalmado sa panlabas, ngunit sa isip nito'y malinaw ang galit at takot. All this because of one woman and one man who should never have been near her. Habang inilalabas silang dalawa, walang tumayo para ipagtanggol sila. Sa halip, isa-isang lumayo ang mga dati nilang kakampi. Pagkasara ng pinto ng boardroom, napuno ang silid ng mabigat ngunit malinis na katahimikan. Tapos na ang pinakamatinding bahagi ng laban. Naiwan sina Helena at Eddie sa loob ng silid habang papalubog ang araw sa likod ng salamin. Natapos din. Mahinang sabi ni Eddie. Hindi pa lahat, sagot ni Helena. Pero nabali na ang likod ng kasinungalingan. At sa ilalim ng mahinang linyang iyon, nabasa ni Eddie ang isip niya. And I am still standing because he stayed. Lumapit si Eddie sa kanya. Hindi siya nagsalita agad. Minsan sapat na ang katahimikan kapag pareho ng alam ng dalawang tao ang katotohanan. Si Helena ang unang humawak sa kanyang kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang ibang tao sa paligid, walang kumpanya, walang mga matang nagmamasid. Taning silang dalawa lamang. I don't want to hide us, sabi ni Helena. Napatingin si Eddie sa kanya. Hindi kita rin naman maitatago. Dagdag nito, bahagyang ngumiti. You are becoming inconveniently important to me. Napatawa si Eddie ng marahan. Becoming? Tanong niya. Nagangat ng kilay si Helena. At gaya ng dati, bago pa iyon tuluyang sabihin ng kanyang bibig, nabasa na ni Eddie ang isip niya. I love you, idiot. Napatitig si Eddie. Huminga si Helena, waring napagtatantong hindi na rin niya kailangang ikubli ang lahat. I love you, sabi niya ng tuluyan. Parang huminto ang oras kay Eddie. Sa dami ng mga isip na narinig niya sa buhay niya, takot, inggit, galit, kasinungalingan, iyon marahil ang unang pagkakataong may salitang narinig siya na pareho sa bibig at sa puso. Mahal din kita, sagot niya. At sa gabing iyon, sa loob ng bakanteng boardroom, tuluyan nilang inamin ang pag-ibig na matagal nang nabubuo sa pagitan nila. Hindi nagtagal, naging usap-usapan sa loob at labas ng kumpanya ang mga pagbabagong naganap sa pamumuno. Naayos ang board, ni-review ang lahat ng access channels, nailabas sa publiko ang paglilinaw na hindi nalulugi ang kumpanya at sa halip, mas lumalawak pa ang land bank at project portfolio nito. Naibalik ang tiwala ng investors at lalong tumatag ang posisyon ni Helena bilang tunay na pinuno ng Villarreal Land and Estates. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay hindi sa kumpanya. Nasa buhay nila yon. Hindi na itinatago ni Helena si Eddie sa mga mahalagang pagpupulong. Hindi na rin ito nagkukunwaring wala siyang espesyal na lugar sa tabi nito. Unti-unti, tinanggap ng mga tao ang simpleng lalaking minsang kinutya nilang hindi tatagal ay siya na ngayong pinakapinagkakatiwalaan ng CEO. At gaya ng inaasahan, may kwentuhan pa rin sa paligid. Mula sa isang senior executive, siya pala talaga ang pinili ni Ma'am Helena. Mula sa isang empleyada sa pantry, akala ko office rumor lang. Totoo pala sila. Mula sa isang lalaking HR officer,
Kung titingnan mo, hindi naman nakakapagtataka. Halata namang siya lang ang hindi natitinag sa tabi niya. Kapag naririnig iyon ni Eddie, hindi na siya nababahala. Dahil sa unang pagkakataon, wala na siyang gustong itago. Makalipas ang ilang buwan, nagpatawag si Helena ng espesyal na executive assembly. Hindi alam ng marami kung ano ang laman ng announcement. Ang ilan ay inaasahang tungkol iyon sa bagong expansion pagkatapos ng krisis. Ang iba naman ay umaasang may malaking reshuffle sa leadership team. Naroon ang senior officers, legal team, ilang directors at syempre si Eddie. Tumayo si Helena sa unahan ng silid. "Today," sabi niya, "I am announcing 2 things." Tahimik ang lahat. First, the company will formalize a new executive trust and equity structure for those whose loyalty and judgment protected this institution when it mattered most. Nagkatiginan ng mga tao. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Eddie. And second, dagdag niya, "I am tired of pretending that my most important decision is purely corporate." Nagsimulang magbulungan ng paligid. Kinuha ni Helena ang isang folder at iniabot iyon kay Eddie. Pagbukas niya, nakita niya ang detalye ng equity transfer. Halos kalahati ng isang mahalagang parent estate holding entity sa ilalim ng grupo ang ililipat sa kanya bilang formal life and business stake. Nanginginig ang kamay niya. "Helena, sobra na ito," mahina niyang sabi. "No," sagot nito. At sa loob ng isip niya, malinaw ang sumunod. "Not because I owe you, because I choose you." Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Humakbang pa si Helena palapit sa kanya at humarap sa buong silid. "And for those who still need clarity," sabi nito, "yes, I love him and he is staying." Nagkaroon ng sabay-sabay na mahinang hininga at bulungan sa paligid. Pero walang ni isa sa naroon ang nanghas sumalungat. Dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Helena, malinaw na hindi iyon simpleng personal confession. Isa iyong deklarasyon. At sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Eddie. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Helena sa harap ng lahat. Hindi na mahalaga ang iniisip ng iba. Hindi na mahalaga ang tingin nila. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Eddie ay hindi na siya nakatayo sa tabi ng isang babaeng kailangan niyang protektahan, kundi sa tabi ng isang babaeng pinili siyang mahalin. Makalipas pa ang ilang buwan, sa isang pribado nguit eleganteng seremonya sa isang hardin sa paanan ng kabundukan, ikinasal sina Helena at Eddie. Hindi iyon sobrang enggrande, hindi rin ito maingay. Pinili nilang gawin itong payapa at totoo, malayo sa politika ng boardroom at malayo sa mata ng mga taong mahilig sa chismis. Naroon ang ilang totoong mahalaga sa kanila, ilang tapat na tao sa kumpanya, ang legal head na tumulong sa kanila, ilang kaibigan, at sa ikinagugulat ni Helena, may isa pang espesyal na panauhin. Bago magsimula ang seremonya, dinala ni Eddie si Helena sa isang maliit na bahagi ng hardin malapit sa mga puno. "May gusto akong ipakilala sa iyo," sabi niya. Nag-angat ng kilay si Helena. "Ngayon pa talaga?" Ngumiti si Eddie. "Ngayon ang tamang araw." Mula sa likod ng puno ng may makapal na ugat, dahan-dahang lumabas si Mang Paeng. Nanigas si Helena. Tahimik lang siyang nakatitig sa maliit na nilalang ng loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Eddie. Pagkatapos ay muling tumingin sa duwende. "So, he's real," sabi niya. "Oo," sagot niya, saka natawa ng bahagya. Tinignan siya ni Mang Paeng mula ulo hanggang paa, saka tumando. Ikaw ang babaeng naging dahilan kung bakit ang apo ng kaibigan ko ay natutong lumaban ng hindi tumatakbo, sabi ng duwende. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eddie ang isang kakaibang lambot sa mukha ni Helena habang nakatingin kay Mang Paeng. Hindi ito takot. Hindi rin ito naguguluhan. Bagkus, parang may bahagi sa kanya na matagal nang handang maniwala na may higit pa sa mundong puro titulo, lupa at kontrata. Lumuhod ng bahagya si Helena para mapantayan ang tangkad ng duwende. "Salamat," sabi niya. "Sa alin?" tanong ni Mang Paeng. "Sa pagligtas sa kanya." Tahimik si Mang Paeng ng ilang saglit bago ngumiti. "Ang mas malaking tanong," sabi nito, "ay kung paano ninyo ililigtas ang isa't isa
sa mga susunod na taon. Nagkatinginan sina Helena at Eddie, at sa halip na sumagot ng malakas, parehong may bagay na sabay na narinig ni Eddie. Mula sa isip ni Helena, I will protect this life with him. At mula sa sarili niyang puso, hindi na niya kailangang basahin o hulaan pa ang katapat niyon. Nang magsimula ang seremonya, gininto-ginto ang liwanag ng hapon. Mahina ang hangin. Tila pati ang mga puno ay tahimik na nakikiayon sa sandaling iyon. Habang naglalakad si Helena patungo sa kanya, pakiramdam ni Eddie ay naglilinaw ang buong buhay niya sa iisang tagpo. Ang hirap, ang aksidente, ang bundok, ang hiwaga, ang takot, ang pag-ibig. Lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa araw na iyon. At nang tuluyan na silang magkaharap, ngumingiti si Helena nang hindi na itinatago ang lambot ng mga mata nito. Sa gitna ng kanilang panata, hindi na kailangang gamitin ni Eddie ang kapangyarihan niya para malaman ang totoo. Sapat na ang paraan ng paghawak ni Helena sa kanyang kamay. Sapat na ang panginginig ng boses nito nang sabihin nito ang mga salitang matagal nang gusto ng puso nitong aminin. At sapat na ang katotohanan na sa wakas, wala ng pader sa pagitan nila. Pagkatapos ng seremonya, habang nagsasaya ang mga bisita, palihim na tumingin si Eddie sa gilid ng hardin kung saan niya huling nakita si Mang Paeng. Nandoon pa rin ang duwende, nakaupo sa mababang bato, tahimik na pinagmamasdan sila. Nang magtagpo ang tingin nila, ngumiti si Mang Paeng at bahagyang tumanggo. Parang sinasabi nitong tapos na ang isang yugto at nagsisimula na ang mas mahalagang bahagi ng kwento. Sa paglipas ng mga taon, nanatili si Eddie sa tabi ni Helena, hindi lang bilang lalaking minahal nito, kundi bilang tunay na kapareha sa buhay at sa pamumuno. Naririnig pa rin niya ang isip ng tao kapag kailangan, ngunit hindi na siya alipin ng ingay ng mundo. Dahil natutunan na niyang hindi lahat ng boses ay kailangang sundan. Ang mahalaga ay ang mga boses na dapat pakinggan, ang mga pusong dapat pagtiwalaan, at ang mga taong karapat-dapat mahalin. At sa dulo ng lahat, ng aksidente, hiwaga, paninira, pag-aresto, pag-ibig, at kasal, natagpuan ni Eddie ang dalawang bagay na minsang ay inakala niyang hindi para sa isang tulad niya. Isang bagong kapalaran at isang pusong buo na sa wakas ay sa kanya na rin.